So today, I want to share to all of you, ito po ang ating title ngayong umaga, ay pinamagatan kong Deliverance from All Curses. Tayo po ay magdi-deliverance para matanggal lahat ang sumpa sa buhay nating lahat. Praise God. Kalayaan para sa lahat ng mga sumpa na nararanasan ng tao, sumpa ng kasalanan, sumpa ng kahirapan, sumpa na binabato sa atin ng maraming tao na naiinggit sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Ayan ang kalayaan ngayong umaga. At basahin natin sandali ang Galatians chapter 3, verse 13 bilang ating panimula. Galatians 3:13, 14, and 29. Tumayo tayo lahat uli. Dalang ganyan po sa simbahan, pinatatayo para hindi antukin. Amen. Alright. Basahin natin lahat. Christ has redeemed us from the curse of the law, having became a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Verse 14. That the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Verse 29. If you are Christ, then you are Abraham's seed, heirs according to the promise. Ang Diyos po magpapala sa kanyang salita. Tayo po'y makakaupo. 27 years ago, na tayo po ay nagpasimula ng Jesus Christ the Deliverer. At isa sa porte ng Jesus Christ the Deliverer ay palayain ng mga tao sa mga iba't ibang klase ng sumpa. Yung sumpa na kung saan ay umaalipin sa tao. Iba-ibang klase ng sumpa. Ano sabi dito? May sumpa na mayroong types ng mga curses. Una, yung curse of sickness, curse of poverty, at curse na tinatawag na nawawala ito aking internet. Curse ng premature death. Ngayon, ano ba yung sumpa? Ano ba ibig sabihin ng curse? Sabi natin, sumpa. Lumayas ka sa akin. Ano ibig sabihin ng curse? O yung tinatawag na sumpa? Praise the name of the Lord. Una, ang curse is a prayer or invocation for harm or injury. Praise God. Ano mo ito? Nawawala yung internet. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, lahat ng sumpa, taas dalawang kamay. Lahat ng curse, umalis ka sa buhay ko. Sige, doon, sa labas. Ayan, in Jesus' name. Ayan. Ang sumpa pala ay mga prayer na binabato sa tao para malasin, para masaktan, para magapi ang tao. Yun ang curse o sumpa. Tayo mga Pilipino, ay karamihan sa mga Pilipino nung unang panahon, hindi tayo born again pa, maraming binato sa ating mga sumpa. Mas lalo po yung mga unbeliever, mga hindi nakakilala sa Panginoon, pagka nagalit talaga sinusumpa yung kapitbahay, yung kapwa, nagpe-pray sila na sana tamaan ka sana ng kulog, ng kidlat, masagasaan ka ng MRT pero wala pang MRT sa probinsya. Yan ay mga tinatawag na sumpa. So, curse, another meaning ng curse is an evil or misfortune. Yan yung mga sumpa na talagang merong ayuda ng demonyo sa tao o yung mga sinalita. Bakit ba nawawala, Ere? Is an evil or misfortune. Ano sa Tagalog yung misfortune?
yung kamalasan. Merong mga taong mga malas. Sa dami-dami ng mamalasin, yung kapitbahay nyo pa minalas, pero ikaw hindi. Amen? Amen? Ang tawag dyan, misfortune. Mga iba't ibang klase ng sumpa, kind of curses. Curse from God. Una, merong sumpa, ang tawag ng permissive will, caused by disobedience. Kapag pala ang tao na sumusuway sa Panginoon, ang ginagawa ng Diyos, inaalaw yung pangyayari sa buhay niya na hindi maganda. Para ang tao makuha ang attention, magbalik loob sa Panginoon. Pangalawa, curse from Satan or by his servant with the legal right to curse. Ano ibig sabihin nun? Ito yung mga sumpa na galing kay Satanas na gumamit siya ng tao ilagay nga sa screen. Nasaan ba yung ating mga nagko-computer? Praise God. So, yun po ang ibig sabihin. Dalawang klase ng curse. Curse na galing kay Lord, permissive will because of disobedience. Pangalawa, curse from Satan na gumagamit siya ng tao para sumpain ang tao. Ito yung mga witchcraft, mga taong masasama para sumpain ka. Pero ang mga anak ng Diyos, blessed na blessed. Amen? Praise God. So, yun yung dalawang yan. Curse from God, pag sinabing may sumpa galing sa Diyos, bakit ang Diyos pa nanumpa? Hindi. Ang tawag doon, permissive will, sapagkat hindi sumunod ang tao sa Panginoon. So ito naman pangalawa, curse from Satan, talagang ito ay tao, gumamit siya ng tao para sumpain ka. Kaya kita mo mga tao, meron tinatawag na hindi maganda ang buhay nila, hindi nagiging maganda ang buhay nila. Alright. Sundan natin. Mga types of curses. Mga ano-anong uri ng sumpa. Curse of sin. Number 1, yung sumpa ng kasalanan. Curse of sin. Pangalawa, curse of sickness. Curse of poverty. Curse of premature death. So tandaan natin yon. Di ba, yung sumpa, halimbawa, sumpa ng kasalanan, bakit ang tao paulit-ulit yung ginagawang kasalanan? Kasi nga, curse yun, sumpa. Pangalawa, curse of sickness. Ito yung mga sumpa ng sakit at karamdaman. Makikita natin kung saan nagmula yan. Mamaya, titignan natin kung saan nagmula. Meron naman sumpa ng kahirapan. Yung palang sumpa na ikaw ay talaga namang hirap na hirap sa buhay, naghihikaos ka, minana natin kung kani-kanino yan, ang tawag yan ay curse of poverty. Pang-apat, curse of premature death, yung kamatayan na wala sa panahon. Sino dito gusto mahaba buhay? Tatanggalin ng Diyos yung curse of premature death. Taas nga dalawang kamay ng gusto mahabang buhay. Sabi natin, Lord, give me long life in Jesus' name. Kaya ang buhay ng tao, inuulit natin, humahaba ng 70. Pag binigyan ng Diyos ng lakas, umaabot ng ilan? 80. At kapag humaba pa, ilan? 81. Long life. Nakalagay Psalm 90 verse 10. Pakilagay mo nga yung verse na yun para nakikita ng mga nanonood tsaka mga nandito lahat. Tatandaan nyo po yung mga talatang yan. Kay claimin natin. The days of our lives are what? How many? 70 years. Sino dito 70 years? Tumayo nga lahat yung mga 70 years. Congratulations sa inyo lahat. Ayan. Hindi pa kayo pinapaupo. Ayan. Praise God. Isang malakas na palakpak sa mga taga 70. Ayan.
Upo na. If by reason of strength, pag binigyan ng Diyos ng lakas, umaabot ng 80. Sino dito? 80. Tayo. Isa. Sino pa? 80. Brother Stephen, mamaya bigyan siya ng libreng kape. Kunin niyo yung kape niyo doon mamaya. Magsawa ho kayo doon. Tingnan niyo ang Diyos, napakagaling Sa magitan ng lakas at dinigyan tayo ng lakas, umaabot ng ilan? 80. Si Brother Fred, ilang taon na kayo, Brother Fred? Ilan? 74. Yan po ay binata. Praise God. 74. Purihin ang Panginoon. Yan ang tinatawag na life na galing sa Panginoon. So I declare sa lahat na dumadalo dito, hahaba pa ang buhay nating lahat. Lahat ng malakas ang pumalakpak, may additional life sa Panginoon. Amen. So bumalik tayo sa ating inaaral. So another thing na ating inaaral ngayon, ano sources ng mga sumpa? Saan ba nagmula yung mga sumpa na yan na dapat i-deliver tayo kung meron man? Number one, sources of curses. Number one, inherited curses. Mga minanang sumpa. Hindi nyo napapasin, sabi nung kapitbahay mo, "Psst, bata, kamukha mo yung lolo mo." Di ba? Hoy, batang babae, bakit kamukha mo yung mami mo? Pati eka ugali, pati mukha, pati ilong, parang pinlansya. Saan galing yung mga curse na ito? Ito, number one, ay inheritance. Mga namana natin inherited curses. Basahin natin sa Exodo 20 hanggang 1-5. Para alam natin at mamaya patatanggal natin sa Panginoon lahat ng sumpa. Alright? And God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out to the land of Egypt, out of the house of bondage. When you say Egypt, sa simbolo ng mundo. Alright? At inalis tayo ng Diyos sa mundo. Dinala tayo sa promised land. Basahin natin. Verse 3. Basahin natin. 1, 2, 3, go. You shall have no other gods before me. You shall carve. You shall not make for yourself carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that's in the earth beneath, that's in the water under the earth. Verse 5. Verse 5, please. Ye shall not bow down to them, nor serve them. For I am the Lord your God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children, to the third and fourth generation of those who hate me. Saan tumatagos ang sumpa hanggang ika-4 na saling lahi? Halimbawa, magulang. Halimbawa, magulang ka ngayon. Sino dito mga nanay? Di ba meron kayong nanay? Di ba? Ang susunod doon ay lolo at lola. So, pangatlo na yon. Susunod, yung pang-4, ang tawag doon ay, ano susunod sa nanay ng lola at lola na ikaw ay apo-apo? Great grandparents. Yung sa baba, ano tawag doon? Apo sa tuhod. Bakit tuhod? O dahil minanan nyo lang salitang yon. Ano susunod sa apo sa tuhod? Apo sa talampakan. Kaya pala masakit yung mga talampakan niya. Alright. Sino na dito may apo sa tuhod? Nasaan ka na kamay? Halata naman. So, yung 4 na yung saling lahing na yon, pag tinrace nyo,
Halimbawa, yung magulang, yung nuno nyo, idolater. Idolater. Lagay mo sa verse 4. Lagay mo sa verse 4. Yung palang mga nuno natin na dati, mga idolater, you shall have no other gods before me. You shall not sabi ng Bible, not make for yourself a carved image. Carve. Ano yung carve sa Tagalog? Nililok. Tayo lahat, mga Katoliko. Tama ba? Hindi papayag tayo na walang Diyos. Meron Diyos na maliit. May Diyos na may ganyang kalaki. May Diyos na ubod ng laki. May ibang kulay. May brown, may itim. At iba-iba. At iba'y sinasabit, iba'y nasa dingding, iba'y nandoon sa bato. Yan pala ay kinasusuklaman ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos dito, sa verse 5, ano sabi ng verse 5? Itong Biblia na to, na nakasulat diyan, Bible din ng Katoliko na ginagamit ng mga Katoliko, pero hindi tinuturo. Verse 5, you shall not bow down to them, nor serve them. Huwag kayong luluhod diyan at maglilingkod diyan. Naloko tayo ng mga Kastila. Ako, number 1 akong Katoliko Ako panatiko. Mas lalo pag uwian, meron doon nakagano. Lahat nahalik doon sa paa. Sino dati humalik diyan? Baka kasunod ko kayo. Pag kami sumunod may umuubo ba? Nakupok ako. Dahil ikaw ay panatiko, sa kaluwang paa ka na lang humahalik. Ano? Pinagbabawal pala ng Diyos. You shall not bow down to them nor serve them. For I am the Lord your God. I am a jealous God. Siya pala ang mapanibuguin Diyos ng Biblia. Visiting, dinadalo ko ang kanilang kasalanan sa kanilang mga ama upon the children to third and fourth generation, those who hate me. Kaya ang Diyos, merong curses because of disobedience, dumadaloy hanggang 4 na salin lahi. Kaya kita mo, marami mga anak na rebelde, mga mahihirap ang buhay because of idolatry. Pero purihin ng Panginoon, bago naging huli lahat, tayo ay nakakilala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya kita mo yung mga pangalan natin, no hindi pa tayo born again, ikinabit sa mga santo. Lahat ng 60 pataas, Borromeo ang pangalan. Isidro, Pablo, Chodulo. Borromeo yan. Kasi kinabit sa pangalan ng Diyos-Diyosan. Yung ibang mga babae naman, ang nilagay, puro Maria. Maria Magdalena, Mariang Inang Awa, Mariang Inakupo. Because of idolatry. Yung pala ang Diyos, galit na galit pala diyan. Kaya nga nakita mo natin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, napakarami ng born again ngayon. Kasi gusto ng Diyos, yung kanyang nilikha, manumbalik sa Diyos na lumikha sa kanya sa magitan ni Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano gagawin? I-renounce natin yun sa Panginoon. Ibibigay natin sa Diyos, Diyos ko, patawarin mo po lahi namin. Kaya, yun ang number 1, inheritance. Minanang sa ating mga mahal sa buhay. Pangalawa, pero bago tayo pumunta ron, dahil yan po ay mana because of idolatry, ano minana natin? Mga sakit. Mga kahirapan. Mamaya pumunta rin kung bakit merong sumpa. Sino dito may diabetes? Yan ay mga curses pala. Mamaya puputulin natin lahat. Amen? Amen? Sino dito ang mga lahi namamatay ng maaga? Yung kapitbahay nyo. Huwag nyo ituturo yun. Sino dito namamatay sa cancer? Di kapitbahay uli.
Huwag nyo na angkinin yun. Basta tayo nag-aaral dito. Amen? Praise God. Sino gusto ng pera? Taas dalawang kamay. Alright. Pangalawa, another curse ng mga pag-born again na. Meron pa rin sumpa. Makikita sa Malakay chapter 3. Pangalawa, unfaithful tithings and offerings. Dito nagkakatalo ang status ng buhay ng tao, ng mga born again Christians. Kung gusto mong yumaman o gusto mo pa rin mahirap. Tingnan po natin. Malakay chapter 3, verse 8. Para lalo tayo sumagana. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way we have robbed you? In tithes and offering. So hindi natin pwede i-contest to kasi nakasulat na. Sabi sa Tagalog, mananakawan ba ng tao ang Diyos? Ano sagot? Yes, you have robbed me. Di ba yung mga asawa o kaya mga anak, minsan kumukuha ng pera sa wallet ng kanyang ina. Okay lang yun, mag-ina sila eh. Napapatawad ka agad eh. Pero ito pala, ang mga anak ng Diyos, dito nagnanakaw. But what you say, in what way we have robbed you? Sa paanong parang ka namin nanakawan? Sa magitan ng sagot. Tithes and offering. Sagot. Ito uli, verse 9. Para na gusto nyo pagpapala, ito, tahakin natin to. Verse 9. You are cursed with a curse. For you have robbed me, even this whole nation. Tuwing kayo lahat. Sa Tagalog, ikaw ay sinumpa ng sumpa sapagkat ako'y ninakawan mo, even ganun din sa buong bansang Israel. Ngayon, sino sumumpa doon sa tao? Di yung sumpa. Tayo, no, hindi pa tayo born again, ang mga magulang, nagdideklara ng sumpa na, halimbawa, nag-aral sa Maynila, hindi nakatapos ng pag-aaral. Ang dala-dala, hindi diploma, pakwan ang dala. Ano, galit na galit yung magulang. Bakit? Pinangutang lang sa 5-6, yung pinag-aral. Sabi sa ng nanay, walang iyakang anak ka, ha? Manang-mana ka sa pinagmanahan mo, ha? Gagapang kang parang ahas. Sinumpa. Di habang may asawa na, hayo, hirap na hirap. Gumagapang ngayon, kumukuha ng bigas sa kanilang palabigasan ng ina. Kaya bakit naghirap? Kasi sinumpa ng ina. Ngayon, ang sumumpa sa tao ay yung tinatawag na sumpa. Mahirap tanggalin yan. Kaya makikita niyo yung mga born again. Ito for the sake ng lahat, hindi lang tayo. Kapag ikaw talagang born again Christian na, this is a partnership between God and man. Tinitingnan ng Diyos kung ikaw ay tapat sa kanyang salita o hindi. Kasi ang mga tao talagang maharimunan. Nako, ba't bibigyan mo pa? Offering na naman. Hindi ka pa nagbibigay nag-iisip na yung utak mo. Sa totoo, lahat tayo pinagpala ng Panginoon. Taas nga dalawang kami na gusto pera. Napaghahalata naman talaga lahat tayo gusto ng Diyos yan. Ang tanong, gusto mo bang tuloy-tuloy ang pagpapala sa loob ng 2024 na ikaw ay pagpalain ng Panginoon? Para matagal ang sumpa. Ano gagawin natin? Di pagbibigay ka lang naman ng tithe saka offering. Di tanggal yung sumpa. Napuputol yun. Hindi ba napapasin? Lagi kang kulang sa pagbabayad ng kuryente. Lagi kang yung kapos. Ang utak mo, kapos na nga, magbibigay pa. Hindi mo alam, sa partihan ng tao at ng Diyos, 90 iyo, 90 akin, ilan na sa Diyos? Alam mo, tricycle boy ka, nagtatricycle ka. Kumita ka ng 500. Magkano sa Panginoon? Panginoon, hirap-hirap naman, magbibigay pa ako sa'yo. Hindi mo ba naalam, yung lakas mo galing sa Panginoon? Kahit pa ulit-ulit yung pagkain mo araw-araw, ang sarap at masustansya ang pagkain mo.
Kahit sa init ng araw, nakakatulog ka. Sabi ng mga kasakay, boss, nag-drive ba kayo natutulog? Meron kang peace of mind. Iniingatan ka ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos dito, you are cursed with the curse. Pagka natanggal yung sumpa, Malakay 3:10. Ito laging sinasabi ng mga pilosopo, puro 3:10, kaya nate-threaten. Bring all the tithes into what? Saan daw dadalhin? Storehouse. Ano yung storehouse? Kung saan ka kumakain. Pag-araw ng linggo. Kahit nga sa Katoliko, kahit sa reliyon, may bigayan. Pero ito tama. Sabi ng Bible, bring all, everybody say all, the tithes into the storehouse. Binigyan ka na 1 milyon ng Diyos. Magkano sa Diyos? Magkano? Pwede ba, Lord? Kalahati lang. Aba, pag ikaw ay nagtanim ng buto ng sitaw, pag hinati mo yung buto, tutuba o hindi? Hindi, gagawin mo butong pakwan. Maraming mga tao ganun eh. Hindi naman dito, mababait na nandito eh. Ha? Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. Try me. Sabi natin, try me. Subukan mo lang ako, anak. Kasi nga ang tao, nakaganon eh. Ang hirap-hirap maghanap mo, tapos bibigay ko lang siya. Nakukumpute mo, yung binibigay ng Diyos, hindi mo nakukumpute. Tama ba? Amen. Say hallelujah. Ako alam ba ako pumila sa doktor. Pumila kami ng 3:30, general check-up. Natawag ako 7:30. Nako, lahat na nakapila, inip na inip. Pati si pastor, inip na inip. Sabi ko kay Arnel, sabi ng isang babae taga-Giginto, wala bang pakain si doktor dito? Kanina pa tayo ditong alas 4 natawag tayo alas 7 na gutom na gutom tayo. Ay ko, Arnel, bili mo lahat ng pagkain ng mga nandyan. Kaliwat kanan ng pila, 18 kami lahat. Bili mo ng Jollibee. Pati doktor, binigyan ko. Alam, naisip ko, nung nandun kami nakapila, na ang buhay ng tao talaga galing sa Diyos eh. Kahit marami kang pera, kahit sikat ka, magaling ka, kapag ang tao nagkasakit, Diyos pa rin ang aasahan. Kaya tayo habang malusog, habang malakas, tapat tayo dapat sa Diyos na nagpapala sa lahi ng tao. Amen. Sabi mo sa katabi mo, we are healed. Kaya health is wealth. Dito, tinetesting tayo ng Diyos. Try me. Subukin mo ako, anak. No, ako yun, pagkatapos na ma-check up, magkano ho babayad dito? Kayo ba'y senior o junior? Senior. 600 lang po. Okay, 600 na. Ito, 100. Pambilin Jollibee uli. Mura lang pala. Pero ang tagal ng pila. Sa Diyos, hindi ka napipila. Sabi ko, ano ba sakit ko? Sabi ko sa doktor, kasama ko si Pastor Lili. Ano ho ba sakit ko? Yung puso mo, open. Ano ka kung open? Ang team ko kasi ngayong taong ito, open the door eh. Pati puso ko nabuksan din. Dapat ang puso, plak, plak, plak. Gawa ganon pala puso, yung tumitibok. Ikaw, plak, 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 plak. Tuwan-tuwa yung doktor. Huwag mo intindihin yan. Iyan ay age-related. Iyan ay may edad ka. Kasi minsan, napipil ko, 37 lang ako. Nakumpit ko, 62 na pala ako. Kaya binabatayan ko dito yung mga elder natin matatanda. May edad na pala, kaya ako may edad na rin eh. Binigyan akong gamot at relax ang buhay. Ba't ano ba trabaho nyo? Pastor ho naisip ko, na-stress ako sa papapagawa. Kaya ako, relax lang. Kung ano dumating na pera, yun na lang. Amen? Say hallelujah.
Kaya lagi ko hinilang, Lord, bigyan mo lahat ng mahabang buhay, lahat ng dumadalo sa Jesus Christ, the Deliverer. Abutin na tayo ng rapture. Amen! Kaya tanggal yung sumpa. Sabi natin, sumpa ng kahirapan, lumayas ka sa kabuhayan ko. Ano sabi dito? I will not open for you windows of heaven. Bubuksan ko langit. Bubuksan ko, ibubuhos ko lahat ng pagpapala na walang sukat, kalagyan sa inyong mga kwarto, sa inyong mga bahay. Kita niyo mga bahay niyo, punong-puno ng sardinas. Punong-puno, yung refrigerator na, punong-puno ng pagkain. Yung pagkawala, yan and pour out for you. Sino magbubuhos ng pagpapala? Diyos! Padadala ko kayo ng maraming pagpapala. Huwag mo sabihin mahirap ka. Estudyante ka, binigyan ka ng 500 na nanay mo, bawasan mo 50 pesos. Bigay mo kay Lord. Challenge yan try me nga At kung hindi ko bubuksan ng bintana, windows, ever say windows. Singular o plural? So maraming bintana doon. Bintana ng promotion, bintana ng kagalingan, bintana ng pagpapala, bintana ng magandang hanabuhay, bintana ng kalusugan. Bubuksan ko lahat. Hallelujah. At ibubuhos ko sa inyo. Wala daw silid kalagyan sa inyong kwarto. Tingnan niyo mga kwarto niyo, punong-puno ng damit. Sapatos, chimchachu. Amen. Punong-puno ng pagpapala. At nasabi pa dito sa Malakay 3:11, aalisin ko, and I will rebuke the devourer for your sake. Lahat ng malas, tatanggalin ko. Lahat ng sumpa, tatanggalin ko. Sabi ng Biblia. Yan ang blessing ng Panginoon. Taas dalawang kamay. Sabi natin, Lord, sa banda rito naman. Ako naman. Amen? Alright. Ito, hindi ko sinasabi to para paringgan ko kayo. Paalala to sa atin. Huwag na kayo mag-ahari muna. Yan ay totoo. Pangatlo. May oras pa ako. Pangatlong klase ng sumpa. Cursed is the man who trusted in men. Tayo bilang mga tao, diretso sa langit ang hingi. Mahirap, mayaman, diretso sa Ama sa pangalan ni Jesus. Tingnan po natin sa Jeremiah 17, verse 5 and 6. Cursed is the man who trusts in man and make his bless his strength, whose heart departs from the Lord. Halimbawa, sino dito naubusan ng pera? Sagot. Taas na ang kamay. Sample lang, aral lang tayo. Amen. Pag naubusan ka ng pera, di ba magpe-pray ka? Ang naiisip mo, yung kaibigan mo may pera. Hindi man sinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang una mo gagawin, sa Diyos ka hihingi. Blessed, sabi daw, cursed is the man who trusts in man. Nako, yung aking hipag, maraming pera yun. Doon ako lalapit. Umaasa ka sa tao. Sa Diyos ka aasa. Ang tao, limitado ang tulong. Ang tao, pag binigyan ka, 100. May kasama pang sermon. Pero ang Diyos pag nagbigay, 10,000. Higit pa sa inaasahan mo. Kaya ayaw ng Diyos, ang tao magtitiwala sa tao, make his blessed strength, whose heart departs from the Lord. Verse 6. Tingnan nyo, yung salita ng Diyos. For he shall be like a shrub in the desert, shall not see when good comes. Kapag ang tao nagtitiwala sa tao, kahit ano dumating sa kanya, hindi nakikita kabutihan ng Diyos. But inhabit the parts, places in the wilderness, in salt land, which is not inhabited. Para siyang nakatira sa disyerto, talaga sa ilang, ganun ang buhay niya, malungkot. Pero yung mga nagtitiwala sa Diyos, araw pala ng Sabado, gayak na gayak papunta sa simbahan.
nagbabasa ng Biblia. Masaya-masaya. Amen? Iyan ang pagkakaiba ng mundo. Yung mundo, pag nagproblema, hindi tumatawa, hindi ngumingiti. Ang mga anak na Diyos, kahit may problema, sa Diyos nagtitiwala, kaya masaya-masaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Pang-apat, tapusin na natin to. Malakay chapter 2, 1-2. Ayan. Lagay yung pang-apat. Ano yung pang-apat? Number 4. Lagay muna dun sa number 4, yung you not giving glory to God. Kapag tayo pinagpala ng Diyos, may binigay ang Diyos sa atin, dapat nagpapatotoo tayo. Not giving glory to God. Imbis na blessing ang dumating sa iyo, curse. Basahin natin, Malakay chapter 4. Chapter 2, please. And now, O priest, this commandment is for you. If you will not hear, if you will not take it to heart, to give glory to my name. Ayan. Ano pangalan ng Panginoon? Jesus. Says the Lord of hosts, I will send a curse upon you. And I will curse your blessing. Blessing na naging bato pa. Di ba may kasabi ng mga Pilipino gano'n? Tingnan mo nga naman. Akin na, nawala pa. Bakit? Kasi itong taong ito, pagka may blessing, nakakalimutan ako. Hindi marunong magpasalamat, hindi man lang makapagkuha ng papuri pa sa salamat na binibigay sa akin. Kaya sabi ng Biblia, I will send a curse upon you, and I will curse your blessing. Sabay-sabay magbasa. 1, 2, 3, go. Ano ginagawa ng tao yon? Nagre-reklamo. Ayaw ibigay sa Diyos ang papuri. Umuwi yung asawa, malusog na malusog. Walang dalang pera, umuwi ka pa. Huwag ka nang uwi. Abay, imbis na magpasalamat ka, umuwi asawa mong buhay. Parang sa Diyos ganun din. Lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. Lahat na nagpapasalamat sa Diyos, pumalakpak na malakas. Amen. Kaya, pag uwi mo sa hapon, ikaw ay nagluto na. Nakakain ka na. Bago humimlay, o yung nahiga, matulog. Ibabalik mo sa Diyos lahat ng papuri, parangal, at kalwalhatian. Nakabalik ka sa bahay mo, buhay, malusog, malakas. Sabi natin, thank you, Lord. Nakapaglingkod ka sa Panginoon, thank you, Lord. Iyan pala gustong-gusto ng Diyos. Para yung blessing mo, tuloy-tuloy. Kakain ka. Magpapasalamat ka. Kita mo yung iba. Ako na-ospital nung nakaraang linggo. Ang pagkain ko pala, low salt, low fat, low bat. Walang kalasa-lasa. At hindi mo malasahan ang sarap. Kaya habang masarap ang kinakain natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bawal nagre-reklamo. Amen! Kung ano iahin dyan sa inyong mga kainan dyan, Lord, thank you. Wala kang ulam, thank you, Lord. Kahit plato meron. Sigurado may darating. Iyan ang gusto ng Diyos. Lagi tayo nagpapasalamat. Magkano laman ng pera, bulsa mo? Magkano pera mo? Lord, thank you. Dadami din ito. Say hallelujah. Na-promote ka, nabigyan ka ng trabaho ng Diyos. Lord, thank you. Sabay-sabay, Lord, thank you. Okay na po. Last 5 minutes na nakalagay doon. Tuloy po natin. Alright. Laktawan na natin. Yung dalawa na lang. Spoken curses, James 3, 9 and 10. Laktawan natin yung dalawa. Susunod na lang ito. Number 5. Ayan. Laktawan ko yung dalawa muna.
spoken curses. Wag ho kayo at ako, lahat tayo dito, iwasan natin magsalita na hindi maganda. Ang tawag doon, curse. Binabato mo ang sumpa sa asawa mo, sa anak mo, sa iyong kapwa. Sabihin mo nga sa katabi mo, payaman ka ng payaman. Paganda na paganda ang buhay mo. Oh, di ba magandang pakinggan? Pag sinabi mo sa katabi mo, ang pangit mo. Hindi natatabi sa iyo yun. Magagalit pa sa iyo. Pag sinabi mo sa iyo, ang kuripot mo, maghahanap yun na hindi kuripot na katabi. Ang tawag dyan is spoken curses. Yung asawa mo, yung asawa ko, si Pastor Lily, tuwing umaga, pinagpe-pray ko, Lord, pagpalain mo asawa ko, bigyan mo mahabang buhay, bigyan mo ng gift ng administration, wisdom, in Jesus' name. Ganun lagi sinasabi ko. Kayo mga lalaki, ganun din sasabihin nyo sa asawa nyo. Amen? Panghuli, tatapos na tayo. Malakay chapter 3, unbroken relationship to his parents. Malakay 4, 5, and 6. Basahin natin. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great dreadful day of the Lord. Verse 7. Verse 6. Makilagay sa verse 6. Ba't napunta sa Psalm 90? Malakay 4:6. He will turn the hearts of the father to the children, and the hearts of the children to their father, lest I come, strike the earth with curse. Sino dito mga magulang? Taas ang dalawang kamay ng mga magulang. Ayan. Ano gagawin mo mga magulang? Simple-simple. Tingnan, he will turn the hearts of the father to the children. Yung mga ama at saka ina, hihingi ng tawad sa mga anak. Bakit? Sabagat ikaw may sinabing hindi maganda sa iyong mga anak. Sasabihin mo, anak ko, patawarin mo. Lahat ng sinabi ko sa iyo na hindi maganda, I reverse it. Tapos ibe-bless mo yung mga anak mo. Ngayon, yung mga anak naman, sabi ng Biblia, and the hearts of the children to their fathers. Yung mga anak naman, hihingi din ng tawad sa magulang. At sasabihin, nanay, patawarin mo ako, ha? Walang iya akong anak. Kaya kita mo mga anak, may curse. Tingnan sabi ng Bible, lest I come, I strike the earth with curse. Saan ba galing yung tao? Di ba sa earth? Kaya yung katawan ng tao, yung pamilya niya, may sumpa. But praise God, what is the remedy? Galatians 3:13. 2,000 years ago, Galatians 3:13, that Christ has redeemed us from the curse of the law. Sabi natin lahat, sa magitan ni Jesus, ng ating Panginoong Hesukristo, ako'y tinubos sa sumpa. Having been cursed for us, it is written, cursed is everyone who hung it on the tree. For what reason? Verse 14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles through Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Para lahat tayo i-bless ng Diyos. Pagpalain tayo 10 ng ating mga mahal sa buhay. Amen? Pangalawa, how to uproot your curse? Bubunutin natin yung sumpa. Matthew 13. Tingnan natin remedy. Matthew 15:13. Matthew 15:13. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Lahat ng hindi tinanim ng Diyos sa pamilya natin, sa buhay mo, sa ating pamilya, sa kabuhayan, bubunutin mo yon. Demonyo ng sumpa ng kahirapan, sakit, karamdaman. Bunot. Minana ko sa aking lahi, asthma, diabetes, high blood, hypertension, insanity, broken relationship. Come out! Sabi natin, 1, 2, 3. Lakasan mo, come out! Lahat ng mapuputol yung sumpa hanggang 4 na henerasyon.
Alright? Sabi natin, bunot. Labas. In Jesus' name. At pangatlo. Deuteronomy 30 verse 19. Choose life. Basahin natin. Deuteronomy 30 verse 19. Deuteronomy 30 verse 19. I call heaven and earth as a witness today against you, that I have set before you life and death. Ito, choose the correct answer. Blessing and cursing. Therefore, choose life, that both of you and your descendants may live. Ano pupiliin mo doon? Life or death? So, bibilugan mo yung life. Pinamimili tayo ng Diyos ngayong araw na ito. Pangalawa, blessing or cursing? Bilugan mo yung blessing. Sa huli, siya pa rin yung teacher. Sabi sa estudyante, choose life. Therefore, choose life, that both of you and your descendants may live. Sino gustong matanggal ang sumpa ngayong araw na ito? Yuyuko tayo, pipikit tayo, ilagay yung Biblia sa inyong umaupuan. Bubunutin natin lahat ng sumpa, nagmamanifest sa inyo. Pati sa apat na inyong henerasyon. Merong mga lahi na namamatay ng maaga. Merong lahi na pag tumatanda ay naghihirap. Merong mga tao, mga malas talaga. Talagang kahit saan mo pumunta, accident prone. Tatanggalin natin yun. Amen? Ilagay yung dalawang kamay sa may tiyan. Sumunod sa maikling panalangin lahat. Sabi natin, Panginoong Hesukristo, ako'y lumalapit sa iyo. Ikaw ang Panginoon ko na tumubo sa akin sa sumpa ng kahirapan, kasalanan, maagang kamatayan, sumpa ng kalungkutan. Panginoong Hesukristo, alisin mo, Panginoon, lahat ng sumpa ng sakit, ng karamdaman, mga binato na masamang salita sa aking lahi. Lumayas kayo in the name of Jesus. Hindi ako pumapayag na ang lahi ko'y mahirap, ang lahi ko'y nabubuhay sa kasalanan, na ang lahi ko'y may sakit at karamdaman. Panginoong Hesukristo, ako'y tubusin mo. At alam ko, tinubos mo na ako 2,000 taon na nakakaraan upang ang lahi ko ay pagpalain mo. Ayoko ganitong buhay. Panginoong Hesukristo, binubunot ko lahat ng sumpa mula sa araw na ito. Umalis kayo sa aking lahi. Now, in Jesus' name. Panginoong Hesukristo, hinihingi ko ng tawad sa iyo ang aking lahi na sumamba sa Diyos-Diyosan sa mga nakalipas na panahon. Panginoon, ako'y patawarin mo. Ako'y may nasabi sa aking mga anak na hindi maganda at iyon naging bunga ng buhay nila. Kaya ngayong araw na ito, Panginoong Hesukristo, ako'y humingi ng tawad sa iyo sa lahat na nasabi ko na hindi maganda. Patawarin mo ako. In the name of Jesus. Sige, bago ako manalangin, i-pronounce nyo magandang salita sa inyong pamilya habang kayo nakapikit, sa inyong sarili, sa inyong buhay. Babalik na rin ng Diyos yung mga sumpa na sinabi nyo na kayo ay may sakit, maaga na kayong mamatay, tatanggalin na ng Diyos yan. Gaganda ang buhay nyo. Sige, sabihin mo magandang buhay. Sige, sige. Yes. Hallelujah, hallelujah. Gaganda buhay mo, kapatid. Inalipin ka ng lungkot, ng karamdaman. Sabihin mo, magaganda salita. Magaling ka na, haba ba buhay mo, huwag kang malulungkot. Hindi ka talunan, nakikita mo problema mo, tatanggalin ng Diyos yung sumpa na yan. In the name of Jesus.
Sige, habang tayo humihingi ng tawad, na nagpo-pronounce tayo ng blessing, mamaya palalabasin natin lahat ng sumpa sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong pamilya. In the name of Jesus, I speak Jesus. Pati masamang barkada. Yes. Meron dyan salt ties. Puputulin ng Diyos sa masamang salt ties sa inyong lahi. Every stronghold shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Yes, pati pagsusugal ay sumpa. Mga bisyo, sumpa. Alak, sugal, masamang barkada, masamang ugali, iyan ay sumpa. In Jesus' name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. But every stronghold shine through the shadows, burn like a fire. No music please, no music please. Ako lang mananalangin. Palalabasin natin lahat ng curse. Alright? Close your eyes, bow your heads. Yan ay lalabas sa bibig, sa luha. Mararamdaman nyo, may lalabas sa inyo sa inyong espiritu. Yuko, pikin. Walang didilan. Panginoon Diyos, sa oras na ito, send forth your deliverance anointing. Sa kanilang katauhan, sa kanilang pamilya, representative lahat ng mga ama na nandito at mga ina. Binubunot ko lahat ng sumpa sa kanilang katauhan, sa aming katauhan ngayong araw na ito. Inuuna namin lahat ng kasalanan na nabubuhay pa at namumuhay pa kami sa kasalanan. Alis na. Now, in the name of Jesus, sumpa ng sakit, high blood, hypertension, diabetes, sakit sa bato, sa pancreas, mga bukol sa katawan, alis. Now, I command the anointing to destroy you now in the name of Jesus. Get out. I say get out. I say get out in the name of Jesus. Lahat ng mga minanang mga sumpa, in the name of Jesus, sumpa ng galit, ng puot, ng sama ng loob, hinagpis, come out now in the name of Jesus. Demonyo ng kahirapan, sige, labas mga kahirapan na minana nyo sa inyong lahi. Sige, huwag mong pipigilin. Labas dyan. Sa pangalan ni Jesus, get out by the Spirit of the Lord. In the name of Jesus. Sige, labas sa pangalan ni Jesus kahirapan. Hindi ka looban ng Diyos, ikaw ay mahirap. Lumayas ka. In Jesus' mighty name. Alak, sugal, in Jesus' name. Mga bisyo sa katawan ng tao, umalis kayo sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus of Nazareth. Get out. I say get out. I say get out. In the name of Jesus of Nazareth. Lumayas kayo. Pati sa hindi pagbibigay ng ikapo, lumayas ka, panghihinayang. Sa pangalan ni Jesus, covetousness. In the name of Jesus, stinginess. In the name of Jesus, get out. In the name of Jesus, alak, sugal, mga bisyo, get out in the mighty name of Jesus. Sige, magsilabas kayo. Now, in the name of Jesus of Nazareth, mga bukol sa katawan. Sige, labas. Magsilabas kayo. Sige, labas. Huwag mong pipigilan. Kung ikaw ay lalabas yan sa bibig, masusuka ka, ikaw ay maiiyak. Sige, lalabas sa hangin. Demonyo ka ng katamaran sa pagbabasa ng Biblia. Lumayas ka sa pagdadalo ng tuwing linggo, mga hindering spirits. Nakikita mo yung lahi mo.
kung bakit nagkakaganon. Sige, i-renounce mo. Sige, ikaw lamang nakakaalam. Sa pangalan ni Jesus, get out now. I say get out now. In the name of Jesus, mga premature death right now, come in Jesus' mighty name. Umalis ka sa pangalan ni Jesus. Right now, idolatry, spirit of idolatry sa inyong lahi. Sige, alis dyan. Sa pangalan ni Jesus. Alis, labas. Now, panglalabo ng mata. Lahat ng klase ng sakit, panglalabo ng mata. In Jesus' name. Makasakit sa puso. In the name of Jesus. High blood, hypertension. In the name of Jesus. Masamang barkada sa mga kabataan. Right now, get out. I say get out. Sige, may magdadala ng supot sa inyo. Diyan yung susuka sa supot. Right now, in Jesus' name. Prostration spirit. Meron dito na po prostrate sa buhay. I rebuke the spirit of prostration. Discouragement. Mga nanay, kayo ay madalas kayong umiiyak. Meron kayong lahi ng prostration. Alis dyan. Labas. Labas dyan sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka. Hindi ka laoban ng Diyos, ikaw ay mahirap. Demonyo ka, lumayas ka dyan. Right now, in Jesus' mighty name. Magsilabas kayo in the name of Jesus. Insanity. In the name of Jesus, get out now. In the name of Jesus, get out. I say get out now. In the name of Jesus, broken family. In the name of Jesus. Ikaw na ama na nakikinig ngayon, kayo na sa screen, sa television, sa live streaming. Kung kayo meron nasabi sa mga anak nyo, hingin ng tawad sa Panginoon. In the name of Jesus. Kaya nang hina ang iyong mga anak, meron kayong nasabi, sa pangalan ni Jesus, reverse it in the name of Jesus. Sige, mga pastor, lagyan ng supot yung mga sumusuka. In the name of Jesus. Right now, sige, in Jesus' name. Kapatid, kaibigan, ang lagi nagpapaalala sa iyo ng mga kasalanan na mahal mo sa buhay, yung demonyo, palayasin mo sa katauhan mo. In the name of Jesus. Kaya hindi ka makamove on. Sige, labas dyan, labas. Now, I say come out. Come out now. In Jesus' name, I command the fire of God. I command the fire of the Lord. Now, consume it now. In Jesus' name. In the name of Jesus. Lahat ng mga sumpa. Sige, sumpa, labas dyan. Sumpa. Lumabas ka. Sige, hindi pa tayo tapos. Sige, yuko pikin. Lahat ng sumpa. Sige, labas sa sipol, labas sa uhog, labas sa luha, labas sa bibig. I say come out now in Jesus' mighty name. Sige, labas. Labas, mga panlalabo ng mata. In the name of Jesus of Nazareth. Get out. I say get out. Lahat ng mga naninikip ang dibdib, high cholesterol, high blood, hypertension. Now, mga galit, unforgiving spirit, I command the fire, consume you now. In Jesus' mighty name. Sige, umalis ka dyan. Lumayas ka. Ikaw natatakot sa pagsasalita sa iyong mga anak na pagsisermon. Kung minsan ay mo sermonan ng anak mo, kinukonsinti mo. Lumayas ka. In the name of Jesus, ang tawag dyan, fear of man. I rebuke you in Jesus' mighty name. In the name of Jesus, Shikalalabahanda. Lord, release your anointing. Release deliverance right now. In the name of Jesus, release deliverance right now. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Sige, yan, pinapalaya ka ng Panginoon. Claimin mo, you are delivered. You are healed. Sige, pronounce mo, you are healed. You are forgiven. Hallelujah, you are delivered today. In the name of Jesus, you are healed. Magiging masaya ang buhay mo. Pagpapalain ng Diyos ang pamilya mo. Hallelujah, hallelujah. Yes, you enjoy your life. Choose life today. Choose the blessings today. In the mighty name of Jesus. Hindi ka nag-iisa, kapatid. You are blessed today. Iyati rabakia, librahando, shikalabahanda rabakia rabahanda. Taas mo na kamay mo. Taas mo dalawang kamay mo. Sige, humingi ka sa Diyos ngayon. Yung mga hindi mo pa naranasan sa buhay mo, sa pamilya mo, sa asawa mo. Yes, hingin mo ngayon. Hingin mo. Sige, choose life. Sige, taas mo dalawang kamay. Taas dalawang kamay. Sige, hilingin mo sa ating Ama sa Langit. Choose life. Sabi ng Panginoon, piliin mo yung buhay. Piliin mo yung pagpapala. In the mighty name of Jesus.
Rabakia, Rabasika, Rabahanda. In the mighty name of Jesus. Yes. Magpasalamat ka na sa Panginoon. Hallelujah. Yes, yes. Pag umuwi ka ng bahay, lagi ka magpapasalamat sa Panginoon. Yung mga nangyari sa buhay mo, kalimutan mo na yan. Maglingkod ka sa Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. We are forgiven by the Lord. Rabakia, Lebariando, Shikalabahana. Hallelujah. Panginoon, salamat po, igawad mo yung mapagpalang kamay, ang kahilingan na yung mga anak. As we are looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, that we are redeemed from all curses. Lord, release your healing, release deliverance, release, hallelujah, joy in serving you, Lord. In the mighty name of Jesus, release faithfulness in our hands to become faithful to you and to your words today. Release, Lord, miracles. Release, Lord, mga sorpresa, mga pagpapala na binibigay mo at iabot mo sa iyong mga anak sa araw na ito. Lord, we thank you, we bless you, and we adore you, Lord, today. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, you are free today. Praise the name of the Lord. Awitin nga natin sandali. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing Glory, hallelujah. Jesus set me free. Sing it again. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Laging masayang tunay. Nagkakamayan. Ang buhay Kristiyano ay nagkakamayan. Nagkakamayan, nagkakamayan. Ang buhay Kristiyano ay nagkakamayan. Laging nagkakamayan. Nagsasayawan. Everybody na. Nagsasayawan. Nagsasayawan. One more time. Nagsasayawan. Ay, nagsasayaw. Everybody na. Amen. Hallelujah. Tayo po'y makakapumuna.
Yung bang, tuloy-tuloy pa? Yung teaching ng SOL? Ngayon ba? Mga estudyante, meron ba kayong klase ngayon? Sige, lahat ng SOL 1 estudyante, meron kayong klase after this. At ang mga women's ay may meeting after the service. At ganoon din po yung mga businessman, meron kayong meeting sa akin doon po sa Heaven's Blend Cafe. Tumayo tayo lahat. At bukas kami ay invited sa South Africa. Kaya pag-pray nyo kami na pagbalaan ng Diyos sa aming biyahe. Yung pong pumunta dito mga South African na mapuputi, hindi maiit. Imbitado po ako at si Pastor Lily, binlokout po yung mag-ina, pati si James, binlokout na rin para mamasyal sa South Africa. So, we need your prayers, okay? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Blessing po yan ng Panginoon. Tayo manalangin. Sa iyo ang papuri, parangal at kalawalatian ngayong araw na ito. Pagpalain mo po ang bawat sa amin, ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At habulin lahat kami ng pagpapala sa aming kabuhayan, sa aming bahay, sa amang kami paroroon. At pagpalain mo po ang ikalawang service ngayong araw na ito. We thank you, we bless you. Pagpalain mo rin po ang mga faithful partners, mga nagbibigay sa Favor Auditorium. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. God bless you and good day to all of you.